Pinagbabantaan daw ni VP Sara na papatayin si Lisa Marcos Araneta, si Marcos Jr. at si Tamby Waldas. Talaga ba na sinabi ni VP Sara na ipapapatay niya? O binabaliktad nyo ang sitwasyon doon sa sinabi ni VP Sara kung saang malinaw ang kanyang pahayag? Ito po si Waray Laban, ang inyong fake news peddler. Follow for more. Facebook page, YouTube channel. Sara Duterte, Philippine Vice President, says she would have Marcos assassinated if she is killed. Diba? Ang linaw. Pag pinapatay si VP Sara, kailangan mamatay din ang tatlong binabanggit niya. Yun ang sinabi niya, malinaw po yan. Pakinggan natin yung sinasabi ni VP Inday. Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Napakalinaw ng sinabi ni VP Inday na pag siya ay pinatay, kailangan nilang makaganti. So sino ang gagantihan? Hindi naman nakapagtataka na kayang gawin ng mga Marcos yan o kayang gawin yang kay VP Sara. History repeat itself. Another Marcos. Tandaan natin na si Ninoy Aquino, ang salarin sa pagpatay sa mga Aquino ay ang mga Marcos. Totoo man yan o hindi, pero ang sigalot sa gobyernong ito ay sangkot uli ang mga Marcos at ang mga Romualdez. Tandaan natin, ang sigalot ng mga Aquino at Marcos noong panahon ni Marcos Sr. ay may kinalaman po ulit ang mga Romualdez. Kung saan dito ay ang magkapatid na si Kukoy at Biho. Totoo man o to hindi, haka-haka man to. Pero, yun po ay nauulit sa history ng bansa na ang mga Marcos talaga ay nagdudulot ng matinding gulo pag namumuno sa bansa. Matinding kapahamakan, matinding kaguluhan, matinding political destabilization pag Marcos na ang nakakaupo. Dahil ba may sumpa ang mga apilyedong ito o may sumpa lagi yung mga nakapaligid dito?